Sino yung lalaking halos ikamatay mo 5 taon na ang nakalipas? Siya ang pasyente mong walang alaala at may hawak ng buong kinabukasan ng kambal mo. Parang pelikula, no? Pero ito ang totoong buhay ko. Ako si Nadine Aquino, nurse, single mom, at sa araw na to, parang nakakita ng multo. Ding! Tunog ng elevator. 7th floor. Eli's wing ng Gateway Medical Center. Unang araw ko rito, matapos ang ilang taong pagkayod sa isang maliit na klinik sa probinsya. Swerte na lang at nirekomenda ako ni Beshi Gina, head nurse dito. Kailangan ko ng mas malaking sweldo, lalo na't 2 ang pinapaaral ko. Ang hirap ng buhay, Besh, pero laban lang. Nadine, handa ka na? Tanong ni Ma'am Gina, isang matangkad at striktang babae pero mabait naman. Yung pasyente natin sa room 707, medyo espesyal. Anak ng may-ari ng ospital. Hadrian Vega. Na-aksidente, car crash. 2 weeks ng comatose. Hadrian Vega. Parang pamilyar ang pangalan pero baka kapangalan lang. Sa dami ng Vega sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ready na po. Umiti ako, pilit tinatago ang kaba. First day jitters, siguro. Pagbukas ng pinto ng room 707, bumungad sa akin ang lamig ng naka-full blast na aircon at ang mahinang, ritmikong tunog ng mga aparato. Isang malaking kwarto, parang hotel suite. May sofa, ZE, at isang malawak na bintanang tanaw ang buong syudad. Pero ang mata ko, napako sa kama sa gitna. Sa taong nakahiga roon. Dahan-dahan akong lumapit, kasunod si Ma'am Gina. May oxygen mask na nakatakip sa mukha ng pasyente. Maputla siya, may mga galos at pasa pa rin sa ilang bahagi ng braso, pero kahit sa ganitong kalagayan gwapo pa rin. Pamilyar ang tabas ng mukha, ang kapal ng kilay, ang hugis ng labi sa ilalim ng maskara. Okay, Nadine, I'll endorse him to you. Standard post-coma care once mag-stabilize na siya, but for now, vital signs monitoring, medication and overall observation. Doctor's orders are on the chart. Si E.A. Morales, kapatid niya, ang attending physician. Strict yun, ha? Kaya ayusin mo, bilin ni Ma'am Gina. Sige po, Ma'am. Nang maiwan akong mag-isa sa kwarto, nilakasan ko ang loob kong suriin ang chart. Hadrian Vega. Age 30. Blood type, o panandang pandagdag. Allergies, known. Status, comatose secondary to vehicular accident. Hadrian. Adri. Hindi. Hindi maaari. Impossible. Pero habang tinititigan ko ang mukha niya, unti-unting naglalaho ang pagtataka at napapalitan ng isang emosyong matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang emosyong ayoko nang balikan. Takot. Gulat. Pagkalito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang buong katawan ko. Siya nga. Ang lalaking minahal ko ng sobra. Ang lalaking dahilan kung bakit gabi-gabi akong umiiyak 5 taon na ang nakalipas. Ang ama ng kambal ko. Si Adri. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko para tanggalin ang oxygen mask niya para masiguro. Nanginginig ang mga daliri ko. Nang matanggal ko ito, napasinghap ako. Ang ilong niyang matangos, ang panga niyang matigas, ang mga pilik mata niyang mahahaba. Siya nga. Si Adri ang multo ng nakaraan ko. Beep. Beep. Beep beep beep. Napatingin ako sa case monitor. Bumilis ang pintig ng puso niya. Abnormal. Pero impossible, comatose siya. Hindi dapat siya nagre-react. Adri, mahinang bulong ko, halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Biglang nanlamig ang kamay niya na hawak ko para kunan ng blood pressure. Hindi yung lamig na parang patay, kundi yung lamig na parang may naramdamang kakaiba. Parang kinilabutan. Ako ba? Ako ba ang dahilan? Naririnig niya ba ako? Napatitig ako sa mukha niya. 5 taon. 5 taon kaming walang balita sa isa't isa. 5 taon mula noong gabing iyon, noong sinabi niyang hindi niya ako kayang panindigan. Noong durog na durog ako. Tapos, eto siya ngayon, sa harap ko, walang malay, walang alaala. Kinailangan kong maging propesyonal. Inayos ko ang kumot niya,
chinek ang AE line, sinulat ang vital signs sa chart. Bawat galaw ko, ramdam ko ang titig niya, kahit nakapikit siya. O baka imahinasyon ko lang. Ang hirap. Ang bigat sa dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Gusto kong takbuhan ang lahat ng ito. Pero hindi pwede. Nandito na ako. Kailangan ko ang trabahong ito. Para kay Miko at Maya. Para sa kambal namin. Mga anak na hindi niya alam na nabuo. Natapos ang shift ko nang hindi ko namamalayan. Pagod na pagod ang katawan at isip ko. Nagpaalam ako sa kasunod na nurse, kinuha ang gamit ko sa locker. Sa loob ng planner ko, may nakasuksok na litrato. Litrato ng kambal ko, nakangiti, parehong may dimples. Ang dimples na minana nila sa kanya. Palabas na sana ako ng kwarto ni Adri, dahan-dahan para hindi makagawa ng ingay. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to, isang hakbang papalayo sa nakaraan. Isa pang hakbang. Bigla, parang may kumalabit sa planner ko. Nahulog ito. At ang litrato ng kambal, eksaktong bumagsak sa paanan ni Adri, sa gilid ng kama niya. Nakataob. Napatigil ako. Nanigas. Susubukan ko sanang damputin ng mabilis, pero... Ilzati. Isang ungol. Mula kay Adri. Napalingon ako. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Malabo pa, halatang nag-a-adjust sa liwanag. Pero dumilat. At tumingin sa direksyon ko. May narinig ba kung boses ng babae kanina? Tanong niya, hirap na hirap, garalgal ang boses. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata naming dalawa nagtagpo. Hindi niya ako maalala. Pero ang mga matang iyon, kahit blanko at puno ng pagkalito, ay parang may kung anong koneksyon na naiwan, isang multo ng damdamin na hindi pa tuluyang naglalaho sa kabila ng amnesia. Isang kislap, isang bahid ng dating Adri na minahal ko, na kahit anong pilit kong ibaon sa limot, ay naroon pa rin, nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Ang litrato. Nasa sahig pa rin, malapit sa mga paa niya. Kailangan kong kumilos, kailangang mag-isip ng mabilis. Sir, napalunok ako. Pilit na pinatatag ang boses ko na parang nanggaling pa sa kabilang baryo. Gising na po kayo. Ako po si Nadine, ang nurse na naka-assign sa inyo ngayong gabi. Pinilit kong ngumiti, yung ngiting pang nurse, yung ngiting hindi abot sa mata, yung ngiting sinasabing, okay lang ang lahat, kahit na ang totoo, parang sasabog na ang dibdib ko. Bahagya siyang kumunot noo, tila pinoproseso ang mga salita ko. Ang mga mata niya, gumalaw, sinuri ang mukha ko, tapos ang uniform ko. Nurse? Nasaan ako? Hirap pa rin siyang magsalita, bawat salita ay tila may bigat. Nasa Gateway Medical Center po kayo, sir. Naaksidente po kayo sa sasakyan. Habang nagsasalita ako, ang mga mata ko ay pasimpleng dumadapli sa sahig, doon sa kinaroroonan ng planner ko at ng litratong nakatakas. Kailangan kong makuha yun bago pa niya mapansin. Aksidente. Inulit niya, tila hindi makapaniwala. Sinubukan niyang igalaw ang ulo, pero napangiwi siya sa sakit. RIT. Dahan-dahan lang po, sir, sabi ko, lumapit ng kaunti, kunwari iayusin ang unan niya. Ito na ang pagkakataon ko. Sa paglapit ko, sisilipin ko kung kaya kong abutin ang planner nang hindi siya magdududa. Huwag po muna kayong masyadong gumalaw. Tatawagan ko po si Ethe Morales para ma-check kayo. Ethe Morales? Ang pangalan ay tila umalinggaw sa kwarto. May bahid ng pagtataka sa boses niya. Opo, siya po ang doktor ninyo. Kapatid niyo po. Pero bago pa ako makagawa ng anumang hakbang para damputin ang litrato, ang mga mata ni Adri, na kanina inakatuon sa akin, ay dahan-dahang bumaba. Mula sa mukha ko, sa uniform ko, pababa-pababa. Kasabay ng pagbaba ng tingin niya ang pagbilis ng kabog sa dibdib ko. Diyos ko, wag sana niyang makita. Ang mga mata niya ay tumigil. Hindi sa akin, kundi sa sahig. Sa tabi ng kama niya. Sa mismong direksyon kung saan nahulog ang planner ko. Kung saan nakahandusay ang litrato ng mga anak namin. Napatigil ako sa paghinga. Ang mundo ko ay biglang tumahimik, tanging ang malakas na dagundong ng puso ko, at ang walang tigil na beep-beep-beep ng monitor ang naririnig ko. Nakita ba niya?
O baka naman anino lang ang napansin niya. Dahan-dahan, napakabagal, na parang eksena sa isang slow motion na pelikula, itinaas niya ang isang kamay, ang kamay na kanina lang ay nanlamig nang marinig ang boses ko. Itinuro niya ito. Itinuro niya ito sa direksyon ng litrato. Ano-ano yan? Tanong niya, ang boses ay mahina pa rin pero may bakas na ng kuryosidad. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga salitang iyon, simple lang pero parang martilyong pumukpok sa ulo ko. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam ang gagawin. Ang tanging alam ko lang, nasa bingit ako ng pagkakabunyag ng isang sikretong 5 taon kong itinago. Ang litrato ng kambal. Ang ebidensya ng nakaraan naming dalawa. Isang iglap na lang at maaaring magbago ang lahat. Napatingin ako sa kanya tapos sa litratong nasa sahig. Ang mukha ni Miko at Maya, nakangiti, walang kamuwang-muwang sa gulong pinasok ng nanay nila. Ang mga dimples nila, nakuhang-kuha kay Adri. Paano na? Ano-ano yan? Ang tanong ni Adri, bagamat mahina, ay umalinggaw sa tenga ko na parang kulog. Ang daliri niyang nakaturo sa direksyon ng planner ko, at ng litrato ng kambal, ay parang isang espada na anumang oras ay maaaring tumusok sa pinakatatago kong sikreto. Gosh, Nadine, isip-isip. Anong gagawin mo? Yan po ba, sir? Napalunok ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Pasensya na po, nahulog po kasi yung planner ko. Mabilis akong yumuko, kunwari aasikasuhin ang pagkakaayos ng kumot niya para hindi masyadong halata ang gagawin ko. Sa isang mabilis na kilos, na parang magnanakaw na sanay, dinampot ko ang planner at ang litrato, agad na isinilid sa bulsa ng uniform ko. Sana lang hindi niya nakita ng malinaw. Ang layo naman ng tingin niya kanina, di ba? At medyo madilim pa sa gawi roon. Planner, ulit niya, ang mga mata ay bahagyang nanliit, tila sinusubukang alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon, o baka naman nagdududa sa ikinilos ko. Oo po, sir. Listahan po ng mga gagawin. Alam niya na po, sa dami ng pasyente, palusot, convey. Sana bumenta. Bago pa siya makapagsalita ulit, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng matangkad, balingkinitan ang katawan, suot ang isang doctor's coat na napakapormal. Hawak niya ang isang clipboard. Mukhang istrikta. Ito na siguro si Ethe Morales. Adri, gising ka na? Ang boses niya may otoridad pero may halong pag-aalala. Lumapit siya agad sa kama. Thank God. Akala ko't hindi niya itinuloy ang sasabihin. Tumingin siya sa akin. Nurse, anong nangyari? Okay lang ba siya? Yes, Doc. Kagigising lang po niya. Vital signs are stable naman po. Medyo bumilis lang po ang heart rate kanina noong una siyang magising, report ko. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng litrato sa isip ko. Tumango si E. Morales, ang mga mata ay sinusuri ang kapatid. Adri, ako to, si Ate Angela mo. Naaalala mo ba ako? Tinitigan ni Adri ang kapatid. Matagal. May bakas ng pagkalito sa mukha niya. Angela? 8? Dahan-dahan, parang may kaunting liwanag na sumilay sa mga mata niya. Parang pamilyar. Ngumiti si E. Morales, isang ngiting may halong ginhawa. Ako nga. Don't worry, magiging okay ka rin. Nandito lang kami. Tumingin ulit siya sa akin. Nurse, ikaw ba si Nadine Aquino? Yung bagong endorse ni Gina? Opo, Doc. Good. I'll take it from here. You can go. Maraming salamat sa pagbabantay. Tatawagan na lang kita if I need anything. Maiwan mo na ang chart niya. Medyo mataray ang dating pero siguro dala lang ng pagod at pag-aalala. Tumango ako. Sige po, Doc. Ito na ang cue ko para umalis. Mabilis akong nag-ayos ng gamit, maingat na siniguradong hindi na ulit malalaglag ang planner ko. Bago ako tuluyang lumabas, sumulyap ako kay Adri. Nakatingin pa rin siya sa kapatid niya, halatang gulong-gulo pa rin ang isip. Pero sa isang saglit, bago ko isara ang pinto, parang nagtama ulit ang mga mata namin. Isang saglit lang. Pero sapat na para maramdaman ko ulit ang kakaibang kaba.
Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking adjustment para kay Adri at para na rin sa akin. Unti-unti siyang lumalakas. Nagsimula na siyang mag-physical therapy. At ako, bilang isa sa mga nurse niya, ay palaging nasa paligid, tumutulong sa mga pangangailangan niya. Mahirap, lalo na't kailangan kong magpanggap na estranghero lang kami sa isa't isa. Na wala kaming nakaraan. Na hindi ko siya kilala. Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang maglakad gamit ang parallel bars sa rehab room, napansin niya ang isang bagay. Ano yang nasa kamay mo? Tanong niya, ang boses ay mas malinaw na ngayon, hindi na kasing garalgal ng dati. Nakaturo siya sa wrist ko. Napatingin ako sa tinutukoy niya. Ang pulang yarn bracelet. Ang bracelet na ginawa naming dalawa noong university fair, 5 taon na ang nakalipas. Ang T-promise band namin. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ito. Hindi ko na malayang suot ko pa rin pala. Nakasanayan na. Ah, ito po ba? Pilit akong ngumiti. Souvenir lang po ito, sir. Mula sa isang charity event. Kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Kailan ba matatapos to? Tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga mata niya, parang may hinahanap, parang may inaalala. Pulang sinulid parang may ibig sabihin. Kinabahan ako. Naku, sir, wala po. Pangswerte lang daw po, sabi ng nagbigay. Iniba ko agad ang usapan. Okay na po ba kayo, sir? Balik na po tayo sa kwarto niyo para makapagpahinga kayo. Hindi siya sumagot agad. Nakatitig pa rin siya sa bracelet. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. CJ. Pero alam ko, may kung anong nabuhay sa isip niya. May kung anong katanungan ang nabuo. Kinagabihan, habang nakaduty ako, napansin kong hindi mapakali si Adri sa pagkakahiga. Paulit-ulit siyang bumabaling, parang may masamang panaginip. Sir, okay lang po kayo, tanong ko, lumapit sa kanya. Bigla siyang napabangon, hinihingal. Pawis na pawis. Ang mga mata niya, malaki, parang may nakitang nakakatakot. Yung babae, sabi niya, halos pabulong. Umiiyak siya sa ulan sa may tulay di. Natigilan ako. Tulay? Ulan? Parang pamilyar ang eksenang iyon. Noong gabing naghiwalay kami. Umuulan noon at nasa footbridge kami malapit sa university. Umiiyak ako. Siya ba yun? Naaalala niya ba yun kahit pira-piraso lang? Sir, panaginip lang po yun, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili kong puso na nagwawala na naman. Gusto niyo po ba ng tubig? Umiling siya, pero nakatitig pa rin sa kawalan. Hindi ko maintindihan sino siya. Hindi ako makasagot. Paano ko sasabihing ako iyon? Paano ko sasabihing ang babaeng umiiyak sa panaginip niya ay ang babaeng kaharap niya ngayon? Kinabukasan, ipinatawag ako ni Angela Morales sa opisina niya. Ang opisina niya, malaki at elegante, parang hindi opisina ng doktor kundi ng isang si. Maupo ka, Nadine, sabi niya, seryoso ang mukha. Umupo ako, medyo kinakabahan. Ano kayang kailangan niya? May nagawa ba akong mali? Nadine, alam mo namang very critical ang kondisyon ni Adri ngayon, lalo na't may amnesia siya, simula niya. Ang pamilya namin, we value privacy above all. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Tumango ako. Naiintindihan ko po, Dos. Good. Kumuha siya ng isang folder sa mesa niya at iniabot sa akin. This is a non-disclosure agreement. Basahin mong mabuti. Binuksan ko ang folder. Napakaraming legal terms. Pero ang pinaka-summary, bawal akong maglabas ng anumang impormasyon tungkol kay Adri, sa kondisyon niya, sa pamilya nila, sa kahit kanino. Total confidentiality. Kapalit nito, pagpapatuloy ni Morales, I'm offering you triple your current salary. Plus, other benefits. Consider it a hazard pay at para na rin sa loyalty mo. Triple salary. Napalunok ako. Malaking pera yun. Sapat na para sa gatas ng kambal, sa mga bayarin sa bahay, sa tuition fee nila. Pero ang kapalit ay ang pananahimik ko. Ang pagtatago ko sa katotohanan. Dof, hindi ko po alam di. Nadine, I need your full cooperation, sabi ni Morales, ang boses niya ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos.
Para ito sa kapakanan ni Adri. Ayokong may lumabas na anumang chismis o intriga. He needs to recover peacefully. Understand? Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Pera o katotohanan? Pero kailangan ko ng pera. Para sa mga anak ko. Huminga ako ng malalim. Naiintindihan ko po, Dos. Kinuha ko ang ballpen na nakaipit sa uniform ko. Pinirmahan ko ang ehe. Bawat letra ng pangalan ko na isinulat ko, parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ko. Paglabas ko ng opisina ni E.C. Morales, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Takot. Pangamba. Pero may kaunting pag-asa rin. Pag-asa na kahit papaano, mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nang gabing iyon, bago ako matulog, kinuha ko ang cellphone ko at nag-record ng voice memo. Para sa sarili ko lang. Para paalalahanan ang sarili ko kung bakit ko ginagawa ito. Kaya ko to, bulong ko sa mic ng cellphone, ang boses ko ay medyo nanginginig. Para kay Miko. Para kay Maya. Para sa mga anak ko. Kakayanin ko to. Isinara ko ang mga mata ko, dala-dala ang bigat ng mga sikreto at ang kislap ng pulang sinulid na nakapulupot sa pulsuhan ko. Lumipas pa ang ilang linggo. Si Adri, unti-unti nang bumabalik ang lakas. Nakakakain na siya mag-isa, nakakapaglakad na ng walang masyadong suporta, at kahit papaano, nakikipag-usap na rin, bagamat madalas ay tahimik lang at malalim ang iniisip. Ang amnesia niya, malala pa rin. May mga pira-pirasong alaala, mga flash ng imahe, pero walang buong kwento. Walang mukha. Walang pangalan. Ako naman, patuloy sa pag-aalaga sa kanya, dala-dala ang bigat ng ihi na pinirmahan ko at ang sikreto ng mga anak namin. Bawat ngiti niya, bawat tanong niya, bawat sulyap niya, parang tinutusok ang puso ko. Gusto kong sabihin ang totoo, pero hindi pwede. Hindi pa. Isang umaga, schedule ni Adri para sa routine CT scan. Ako ang na-assign na sumama sa kanya. Tahimik lang kami habang tinutulak ko ang wheelchair niya papunta sa radiology department. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng mga gulong ng wheelchair sa makintab na sahig ng ospital at ang paminsan-minsang tawanan ng ibang mga nurse sa station. Pagdating namin sa tapat ng CT scan room, may kaunting pila. Habang naghihintay kami, narinig ko ang boses ng isang pamilyar na bata. Mama! Mama! Dito po tayo. Napalingon ako. Nanlaki ang mga mata ko. Si Miko. Kasama niya ang lola niya, si Nanay Faye, na may dalang maliit na paper bag siguro, dinalhan ako ng baon. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na bawal ang bisita sa SAU wing nang walang special permission, lalo na ang bata. Patay! Miko, mahinang sigaw ko, pero huli na ang lahat. Nakita na niya ako. At nakita na rin niya si Adri. Tumakbo si Miko palapit sa akin, ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Mama! Sabi ni Lola, dalhan ka raw namin ang paborito mong adobo. Bago pa ako makasagot, ang atensyon ni Miko ay napunta kay Adri, na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. At bigla, sa gitna ng tahimik na hallway, sa harap ng maraming tao, sumigaw si Miko, ang boses niya ay malinaw at puno ng excitement, habang nakaturo kay Adri. Papa! Parang huminto ang mundo ko. Ang sigaw ni Miko, parang bombang sumabog sa tenga ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Lahat ng tao sa hallway napatingin sa amin. Si Nanay Faye, gulat na gulat din, napatakip ng bibig. Si Adri, kumunot ang noo. Tinitigan niya si Miko, tapos ako, tapos si Miko ulit. May pagkalito sa mga mata niya. Papa! Diyos ko, anong gagawin ko? Panic mode. Miko. Sapo ko ang bibig ni Miko, pilit na humingiti sa mga taong nakatingin. Naku, pasensya na po kayo. Itong pamangkin ko po kasi palabiro. Kung sino-sino na lang tinatawag na papa. Palusot level 900 at 900. Lord, patawad sa mga kasinungalingan ko. Si Nanay Faye, mabilis na nakabawi. Hija. Itong si Miko, naku, kung ano-ano na lang ang naiisip. Halika na nga, apo, baka nakakaistorbo na tayo kay maam na din mo. Hinila niya si Miko palayo, pero si Miko, nakatingin pa rin kay Adri, ang mga matay puno ng pag-asa.
Pero Lola, siya po si Papa, di ba? Bulong ni Miko, pero sapat na para marinig ko. Nang makaalis na sila, humarap ako kay Adri, ang puso ko'y kumakabog pa rin ng malakas. Pasensya na po kayo, sir. Pamangkin ko po yun. Medyo makulit lang po talaga. Tinitigan ako ni Adri. Ang mga mata niya, seryoso. Pamangkin? Tumango ako, pilit na iniiwasan ang tingin niya. Oo po. Pero ang mga mata ni Adri, hindi na sa akin nakatingin. Kundi sa mukha ni Miko, na kahit malayo na ay tanaw pa rin ang munting figura. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa mukha ko. Tapos, binalik niya ulit ang tingin kay Miko. Pabalik-balik. Hanggang sa tumigil ang mga mata niya sa isang partikular na bahagi ng mukha ni Miko at pagkatapos ay sa mukha ko. Yung dimple niyo, sabi niya, mahina pero malinaw. Magkamukha kayo. Pareho kayo ng dimple. Natigilan ako. Ang dimples. Ang dimples na minana ni Miko at ni Maya mula sa kanya. Ang ebidensyang hindi maitatago. Ang guhit sa x-ray ng puso namin. Hindi ako nakasagot. Ano pa bang sasabihin ko? Nahuli na ako. Sakto namang tinawag na kami para sa T-scan. Nakahinga ako ng maluwag. Nailigtas ng bell. Pero alam ko, hindi pa tapos ang usapan. Ang mga tanong, nakabitin pa rin sa hangin. Habang nasa loob ng T-scan room si Adri, ako naman ay naiwan sa labas, naghihintay. Ang ugong ng makina, parang ugong ng mga agam-agam sa isip ko. Paano kung maalala niya? Paano kung malaman niya ang totoo? Handa na ba ako? Handa na ba ang mga bata? Pagkatapos ng scan, bumalik kami sa kwarto niya. Tahimik lang siya. Ako naman, abala sa pag-aayos ng mga gamit niya, kunwari walang nangyari. Maya-maya, nag-break ako. Pumunta ako sa pantry para kumuha ng mainit na tubig. Pagbukas ko ng pinto, nandoon din si Adri, kumukuha ng dermos. Nagulat ako. Hindi ko alam na nandito siya. Sir. Napalingon siya. Nagulat din na din. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng dispenser ng tubig. Kukunin ko na sana ang baso ko nang biglang, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtama ang mga kamay namin sa hawakan ng dermos. Isang aksidente. Isang simpleng pagdampi ng balat. Pero ang epekto, parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. Ang mga mata namin nagtagpo. At sa isang saglit, parang nakita ko ulit yung dating Adri. Yung Adring minahal ko. Yung Adring nangako sa akin ng maraming bagay. Pintig. Parang narinig ko ang pintig ng puso ko. At parang narinig ko rin ang pintig ng puso niya. O baka imahinasyon ko lang. Ang init ng kamay niya dumampi sa kamay ko. Ang init na iyon parang bumuhay sa mga alaala. Ang init na iyon parang nagsasabing mayroon pa. Mayroon pang natitira. Pero kailangan kong bumitaw. Kailangan kong umiwas. Mabilis kong binawi ang kamay ko na parang napaso. Sorry po, sir, sabi ko, yumuko, hindi makatingin sa kanya. Naramdaman kong bumuga siya ng hangin. Okay lang. Tumalikod na ako, dala-dala ang baso ko ng mainit na tubig at ang nag-aalab na damdamin sa dibdib ko. Bago ako tuluyang makalabas ng pantry, narinig ko siyang nagsalita, mahina pero sapat na para marinig ko. Nadindi. Napahinto ako pero hindi ako lumingon. Yung bata kanina sigurado ka bang pamangkin mo lang siya? Napapikit ako. Ang mga tanong. Hindi pa rin tapos. Dahan-dahan ako